Lubos na namangha si Senior Luoxu kay Zhang Ruchen. Kaya't nagbigay-pugay ang binata gamit ang magkadikit na palad. Hindi ko inaasahan na ito pala ang half-saint's intent diagram ni Senior Luoxu. Tanggapin po ninyo ang paggalang mula kay Ruchen. May angking talento ngunit hindi mayabang. Tiyak na magiging tanyag na tao ka sa hinaharap, papuri ni Luo Shuihan. Ang half-saint's intent diagram na ito ay may 1,874 na batis, 6,325 na maliliit na ilog, 64 na katamtamang laki na ilog, 9 na malalaking ilog, at isang malawak na karagatan. Ang batis, maliit na ilog, katamtamang ilog, malaking ilog, at karagatan ay nahahati ayon sa 5 antas ng spiritual power, lakas espiritual. Subukan mong tingnan kung hanggang saan ka makakarating. May libu-libong landas sa paglilinang, ngunit sa huli, ang maliliit na daan ay sasama sa malalaking daan, at ang malalaking daan ay patungo sa iisang direksyon. Ang iyong talento ay mas mataas kaysa sa lahat ng henyong nakilala ko. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo napalakas ang iyong spiritual power sa ganitong antas? Paumanhin, Senior Sister Luo, ito ay isang lihim na hindi ko maaaring sabihin. Kung ganoon, hindi ko na itatanong pa. Ngayon, alam mo ba kung ano ang spiritual power? Ang pinagmumulan ng spiritual power ay ang utak. Mas mataas ang kahusayan sa paggamit nito, mas mataas ang spiritual power. Kahit na isang ordinaryong tao, kung magagamit niya ang 50% ng kanyang utak, maaari niyang gamitin ito upang lampasan ang limitasyon at maging isang saint. Ang isang spiritual power saint ay mas nakakatakot kaysa sa isang martial path saint. May mga kayang tumawag ng kidlat, magpaulan, at magpahangin. May mga kayang bumuhay ng mga bangkay at kontrolin sila gamit ang spiritual power. Mayroon pang ang nakakahula ng hinaharap. Tama ka, ngunit ang pagiging isang spiritual power saint ay napakahirap, tulad ng pag-akyat sa langit. Si Elder Eugene Chan ay 85 taon nang naglilinang ng spiritual power, ngunit nasa level 39 pa lamang. Biglang huminto si Luo Shuihan. Bakit, Senior Sister? Tanong ni Zhang Ruchen. Hindi na ako makakaabante pa. Ito na ang aking hangganan. Dito na ako maglilinang. Kapag lumakas ang aking spiritual power, lulutang ito at makakaabante ako muli. Kung gayon, mag-iingat ka, Senior Sister. Nagpatuloy sa paglakad si Zhang Ruchen. Malapit na rin ito sa aking hangganan. Dito na ako maglilinang. Umupo ang binata at nagsimulang maglinang. Makalipas ang ilang sandali. Zhang Ruchen, tapos na ang 1 oras, tawag ni Luo Shuihan. Ang bilis naman. Kung nais mong ipagpatuloy ang paglilinang ng martial path, dapat ka nang umalis sa half-saint's intent diagram na ito. Naiintindihan ko. Dahan-dahang umalis ang binata. Ngunit biglang dumaan ang isang anino ni Luoxu, na labis na ikinagulat ni Zhang Ruchen. Nawala na. Ano ang tinitingnan mo? Parang nakita ko ang anino ng isang taong kamukhang-kamukha ni Senior Luoxu. Ang anino ni Ancestor Luoxu. Nawala na. Baka namamalikmata lang ako. Maaaring totoo iyon. Sinusubukan ng ating ninuno ang iyong martial path. Nga pala, alam mo ba kung ano na ang kasalukuyang antas ng iyong spiritual power? Hindi ako sigurado. Siguro level 34. Level 34. Noong naabot ng ating ninuno ang half-saint realm, ang kanyang spiritual power ay hindi lalagpas sa level 38. Sa iyong talento, kung magtutuon ka ngayon sa paglilinang ng spiritual power, mayroon kang hindi bababa sa kalahating tsansa na maging isang spiritual power saint. Siguro naiintindihan mo, Senior Sister, na hindi ko maaaring talikuran ang martial path. Ang daan ay nasa ilalim ng iyong mga paa. Iginagalang ko ang iyong desisyon. Hindi ko rin sasabihin kaninuman ang lihim ng iyong spiritual power. Makakaasa ka. Maraming salamat, Senior Sister Luo. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na ang dalawa mula sa Spiritual Power Hall o katumbas na pangalan. Nakita silang magkasama ng lahat doon na puno ng inggit. Bakit kasama niya si Luo Shuihan? Gulat na sabi ni Duan Muxingling. Posible kayang dinala siya ni Luo Shuihan sa ikatlong palapag, hula ni Huang Yanchen. Anong karapatan ng batang ito para mapansin ni Senior Sister Luo? Naiinggit na sabi ni Bu Qianfan. Hayaan mo siyang magyabang sandali. Malapit na siyang mamatay, bulong ni Huoxing sa sarili. Napakataas ng talento nitong si Zhang Ruchen, at mapalad siyang nakuha ang pagtingin ni Luo Shuihan.
Ang Yunu Commandery ay magbabago ang kapalaran dahil sa pagkakaroon ng prinsipe na ito, sabi ng Vice Headmaster. Kinabukasan. Nasa loob ng silid paglilinang si Zhang Ruchen. Biglang pumasok si Duan Muxingling na may iritadong ekspresyon. Zhang Ruchen. Dinala ka ni Senior Sister Luo sa ikatlong palapag ng Spiritual Power Hall, hindi ba? Sister, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Kahit sa isang kaibig-ibig na senior sister na tulad ko, naglilihim ka pa rin. Patawarin mo ako, senior sister. Talagang hindi ko masabi. Ano ba ang mayroon sa ikatlong palapag ng Spiritual Power Hall? Hindi ko masabi. Sige na nga, kung ayaw mong sabihin. Balak ko pa namang sabihin sa iyo ang tungkol sa paparating na quarterly assessment exam. Kung hindi ka magsasalita, hindi na rin ako magsasalita. Senior Sister Duan Mu. Nangako ako kay Senior Sister Luo kaya hindi ko masabi sa'yo. Ngunit pakisabi mo naman sa akin ang tungkol sa assessment exam di. Hay, sige na nga. Hindi ko pwedeng kalabanin si Luo Shuihan. 2 buwan mula ngayon, ang unang quarterly assessment exam ay magiging isang pinagsamang kompetisyon para sa mga bagong mag-aaral mula sa 4 na external na sangay ng paaralan, 4 courtyards. Ang ikalawang round ay inorganisa ng West Campus. Kumpiyansa ka ba? Kung matatalo ko ang 3 ibang sangay, ano ang makukuha kong benepisyo? Kung ikaw ang magiging numero 1 bagong mag-aaral sa 4 na sangay, makakatanggap ka ng malaking halaga ng merit points. At sakali. Habang nag-uusap sila, isang nakamamatay na aura ang dumating. Sister Chen! Bakit ka na parito? Medyo nagulat si Duan Muxingling. Singling! Hindi ko akalain na gusto mo pala itong manyak na ito. Hindi. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko, sister. Pagkatapos ay lumapit si Huang Yanchen kay Zhang Ruchen. Manyak! Itong patak ng Half Saints Genuine Liquid ay ibinibigay ko sa'yo. Gusto kong ipagpalit sa isang special treasure, kayamanang pang-espasyo. Naisip ni Zhang Ruchen, gusto ko sanang bigyan siya ng special treasure, pero sa ugali niyang ito, kailangan ko siyang pahirapan ng kaunti. Paumanhin, senior sister. Nangako na ang Vice Headmaster na tutulungan akong makakuha ng 10 patak ng Half Saints Genuine Liquid. Hindi ko na kailangan ito ngayon. Napatanga si Duan Muxingling sa narinig. Naisip niya, anong kalokohan ang pinagsasabi ng lokong ito? Malinaw na nakikipag-ayos na si Sister Chen. Si Xingling pwedeng makipagpalit sa'yo, pero ako hindi. Mukhang napakalapit niyo sa isa't isa, ha? Sige, magbigay ka ng presyo. 5 milyong pilak na barya. Kulang ng 1 barya, hindi pwede. Sa wakas, naiintindihan ko na kung bakit pinigilan ako ni Xingling noong una kong tangkang patayin ka. Matagal na pala kayong magkasabwat. Kung ganoon, kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo noong gabing iyon. Mula ngayon, magiging eunuch bating kita. Hinugot ni Huang Yanchen ang kanyang espada at sumugod. Mabilis na umiwas si Zhang Ruchen. Sister Chen, huminahon ka. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko, sumugod si Duan Muxingling para umawat. Duan Muxingling. Tamang-tama, wala pa tayong laban na nagpapasya kung sino ang mananalo. Ngayon, maglaban tayo. At nagsagupaan ang dalawa. Hay, itong batang babae na apelyidong Huang, ang galing talagang manira ng bahay. Wala na naman akong matutuluyan ngayong gabi, walang magawang sabi ng pusang mataba, Blackie. Sa kabilang banda, napabuntong hininga si Zhang Ruchen. Si Senior Sister Huang, ang galing talagang manira ng bahay. Mukhang kailangan ko nang maghanap ng ibang matutuluyan. Biglang nakaramdam ang binata ng papalapit na mapanganib na aura. Pagkatapos ay isang palaso ang tumama diretsyo sa kinaroroonan ni Zhang Ruchen. Assassin mula sa Netherworld. Napakagaling talaga. Mabilis na tumalon palabas si Zhang Ruchen. Ang Jade Pure Genuine Ki na nililinang ko ay naantala, hindi ko na ito mapapadalisay. Kumuha ang binata ng isang tableta at nilunok ito. Buksan ang eye meridians. May 2 tao. Isa nasa labas ng pinto, isa nasa malaking puno sa hardin. 2 assassin, isang malapit, isang malayo. Ang laso na palaso ay tiyak na galing sa assassin na nasa puno. Bakit pagkaalis ko pa lang sa Spiritual Power Hall ay may assassin nang dumating? Posible kayang bukod kay Zixi, o katumbas na pangalan, may iba pang assassin ng Netherworld sa loob ng Martial Market School, o katumbas. Pareho silang nasa Black Realm Completion Stage, na may malakas na genuine ki.
Kung hindi dahil sa aking special domain, hindi ko man lang sila matutuklasan, lalo pa ang harapin sila. Ah! Si Blackie bumalik na. Kailangan kong humingi ng tulong sa kanya. Okay, Blackie, tulungan mo akong magbigay ng takip, cover. Ako na ang bahala sa assassin na malapit. Gusto mong tulungan ka ng kamahalan na ito? Dapat maglabas ka muna ng puhunan. 10 spiritual crystals. Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Haha! Pilit ko na lang tatanggapin. Hayaan mong ako na ang makipaglaro sa kanila para sa'yo. Agad na tumalon palayo ang pusang mataba. Magsimula na ang laro. Nagpakawala ng lakas si Zhang Ruchen. Thunder Pearl's power. Isang kidlat ang tumama sa kinaroroonan ng assassin na nagtatago sa likod ng pinto. Boom! Tumalsik ang babaeng assassin. Gusto mong tumakas? Hinabol ni Zhang Ruchen gamit ang espada. Hindi katakatakang ikaw ang numero 1 bagong mag-aaral. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano yung kidlat kanina? Hindi. Gusto mong mag-aksaya ng oras para hintayin ang tulong. Managinip ka. Sumugod si Zhang Ruchen. Inihagis ng babaeng assassin ang kanyang maikling espada para lumaban, ngunit tumalbog ito pabalik dahil sa panangga ni Zhang Ruchen na labis niyang ikinagulat. Ano? Paano nangyari ito? Sumugod si Zhang Ruchen at sinaksak siya. Zhang. Zhang Ruchen, napakalakas niya, natakot ang isa pang assassin na nasa puno. Kaibigan na nasa puno, hanggang kailan ka magtatago dyan, sabi ni Zhang Ruchen. Hindi ko inaasahan na natuklasan niya ang kinaroroonan ko. Ngunit ayos lang, sa ganitong distansya, hindi niya maiiwasan ang aking palaso. Itinaas ng babaeng assassin ang kanyang pana, handa nang tumira. Mukhang alak na alok ay ayaw mong inumin, pero alak na parusa ang gusto mo. Biglang may narinig na meow-meow sa likuran niya. At pagkatapos ay sumugod ang pusang mataba at tinamaan ang babae sa baywang, dahilan para mawalan siya ng balanse at mahulog sa lupa. Ikaw si Hualian, ang numero 1 bagong mag-aaral ng West Campus, 6 na taon na ang nakalilipas. Batang lalaki, kilala mo siya? Nagkita kami kaninang umaga sa Spiritual Power Hall. Hindi ko inaasahan na mayroon ka palang ganito kalakas na mabangis na hayop, savage beast. Napangiwi sa sakit ang babae. Sino ang tinatawag mong mabangis na hayop, sigaw ng pusang mataba? Noong ang kamahalan na ito ay naghahari sa kalangitan at lupa, hindi pa ipinapanganak ang iyong ninuno. Zhang Ruchen, masyado mo akong minamaliit. Nagpakawala ng lakas ang babae at inactivate ang Blood Crimson Formation o katumbas. Lagot. Ang cultivation niya ay marahil hindi nalalayo sa isang martial artist sa blackboard, nag-aalala si Zhang Ruchen. Napakalakas ng genuine ki na ito. Mukhang hindi kalaban ni Zhang Ruchen ang babaeng ito, pinagpawisan si Blackie. Mamatay ka na. Sumugod ang babae. Delikado. Sa loob ng formation na ito, ang kilos ko ay naging napakabagal. Walang magawa si Zhang Ruchen kundi tanggapin ang atake. Biglang may dumaang anino. Natalo ang babae sa isang iglap. Ang mga assassin ng Netherworld ay lalong nagiging mayabang. Naglakas loob pa silang pumatay sa loob ng aking Dragon Martial Temple, o katumbas. Bakit mo siya pinatay, sister? Hindi ba pwedeng pilayin na lang ang cultivation niya para makakuha ng impormasyon? Napaka-inosente mo. Akala mo ba makakakuha ka ng kahit anong impormasyon mula sa bibig ng isang assassin ng Netherworld? Si Sister Chen ay prangka ang ugali, hindi magaling gumamit ng mga estratehiya o pandaraya. Kapag nakasama mo siya ng matagal, malalaman mo na mabuting tao siya. Siguro, hindi mo naman pinaghihinalaan na isa siyang assassin ng Netherworld, hindi ba? Hindi, makakaasa ka, talagang imposible yon. Bakit? Si Sister Chen ay hindi kapos sa pera, hindi rin kapos sa cultivation resources. Kasabay nito, mayroon siyang ibang pagkakakilanlan. Siya ang pinakamamahal na prinsesa ng Heavenly Water Commandery King. Siguro narinig mo na ang tungkol sa Heavenly Water Commandery, hindi ba? Sa sandaling ito, nag-uusap pa rin sina Zhang Ruchen at Duan Muxingling. Huwag kang mag-alala, poprotektahan ka ni Senior Sister ng husto. Paano na yung kwarto natin na naging basura na? Saan na tayo titira ngayon? Pupunta tayo sa lugar ni Sister Chen, mungkahi ni Duan Muxingling. Kakalaban mo lang siya kanina, sa tingin mo papapasukin ka pa niya. Huwag kang mag-alala, nag-away kami ni Sister, siguro nabawasan na ang galit niya.
Maniwala ka sa akin, tiyak na tatanggapin niya tayo. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang dalawa sa lugar ni Huang Yanchen. Senior Sister Duan Mu, sigurado ka bang walang magiging problema? Nag-alalang tanong ni Zhang Ruchen. Biglang isang espada ang itinutok diretsyo sa mukha ni Zhang Ruchen. Anong ginagawa ninyo rito? Kung ayaw ninyong mamatay, umalis kayo agad. Umuwi na kayo. May isa pang assassin na pinilayan ko ang cultivation at pinatulog. Tignan niyo kung makakakuha kayo ng impormasyon mula sa kanya. Ngunit labis silang nabigla. Hindi pa tayo nakakalayo ng 30 metro mula rito, paanong may nakapasok na hindi namamalayan at napatay siya? Mukhang ang heart meridian niya ay nawasak. Sino ang gumawa nito? Ang kalaban ay dapat nasa Earth Realm completion stage man lang, o baka nasa Heaven Realm pa. Hindi ko inaasahan na may ganito katinding assassin na nagkukubli sa West Campus. Kailangan kong iulat ito sa headmaster. Sakto namang pagbanggit sa headmaster, dumating ito. Hindi na kailangan. Nakatakas na ang malaking isda. Elder Sito, ngayong nandito ka na, bakit kailangan mo pang magtago, sabi ng headmaster. Ako mismo ang pumunta rito, dapat ka nang magpakita. Headmaster, tila napakagaling mo talagang magplano. Sinadya mo ba kaming dalhin dito? Natatakot lang ako na hindi ko mahuhuli ang lahat. Kung hindi kita huhulihin ngayon, baka hindi matakot ang iba. Headmaster, matagal na tayong hindi nagkita, 15 taon na. Hindi ko alam kung anong realm na ang naabot ng iyong cultivation. Kumuha siya ng isang nag-aapoy na sibat at itinira ito diretsyo kay Zhang Ruchen. Napakabilis, nag-teleport ang headmaster at nasalo ang sibat ng madali. Naisip ni Elder Sito, ang isang puro kong atake ay hindi man lang napatay si Zhang Ruchen. Napakaswerte ng batang ito. Mabilis siyang tumakas. Saan ka pupunta? Inihagis ng headmaster ang sibat kasunod niya. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Bumagsak si Elder Sito mula sa langit. Patay na si Elder Sito. Ngunit tiyak na may mga assassin pa ng Netherworld na nagtatago sa West Campus. Batang Duan Mu, sa susunod na 2 buwan, kailangan mong protektahan ang kaligtasan ni Zhang Ruchen. Walang problema, huwag kang mag-alala. Dalhin ang lahat ng bangkay ng mga assassin ng Netherworld na ito at isabit sa Blood Wall ng West Campus bilang babala. Ito ang kahinatnan ng mga naglalakas loob na sirain ang Martial Market School o katumbas. Pagkatapos ay umalis na siya. Si Zhang Ruchen naman ay tulala pa rin. Naisip niya, ang pag-assassinate sa iba ay nangangahulugang dapat handa ka ring mapatay. Ano kaya ang iisipin ni Zixi o katumbas kapag nakita niyang pinatay ang kanyang mga kasamahan? Biglang itinulak ni Duan Muxingling si Zhang Ruchen palayo at tumakbo para yakapin si Huang Yanchen. Sister Chen! Wala na kaming matutuluyan. Kukupin mo na kami. Sige na, sister. Sige na, Sister Chen. Nang makita ito, nagsalita si Zhang Ruchen, kung galit pa rin si Senior Sister Huang, pwede tayong pumunta sa lugar ng aking fourth brother o katumbas. Makikitira ako sa kanya. Sino ang nagsabing galit pa ako? Kung hihingi kayo ng tulong sa akin, natural na tatanggapin ko kayo bilang inyong senior sister. Maraming salamat, senior sister. Na pala, mula ngayon, si Xingling ay kasama ko sa itaas. Ikaw, manatili ka sa training hall sa unang palapag. Huwag kang basta-basta akyat, maliwanag. CJ. Mula ngayon, dito na ako sa training hall. Tiyak na hindi ko gagambalain kayong dalawang senior sister. Agad na nagsimulang magsanay ang binata. 2 babae ang nagmamasid mula sa itaas. Mukhang nagsasanay si junior brother ng isang malalim na cultivation technique. Mukhang hindi bababa sa low-class spiritual martial skill. Ang mga movement skill ay bihira, at ang mga angkop para sa mga babae ay mas bihira pa. Ang martial skill na sinasanay ni Zhang Ruchen ay mukhang napakabilis at maliksi. Baka pwedeng hilingin natin sa kanya na ituro sa atin. Sa tingin mo ituturo niya sa atin? Ang isang low-class spiritual martial skill, kahit sa academy, kailangan ng 1,000 merit points para mahiram at mabasa. Sister Chen, kung palalagpasin natin ang pagkakataong ito, mahihirapan na tayong makahanap ng angkop na movement skill sa hinaharap. Sige, subukan natin. Kung hindi, babayaran ko na lang siya. Junior brother, anong malalim na martial skill ang sinasanay mo? Tanong ni Duan Muxingling. Isang uri lang ng speed type martial skill.
Kung gusto ninyong matutunan, dalawang senior sister, maaari ko itong ituro sa inyo. Junior brother, napakabuti mo naman. Binigyan ni Duan Muxingling ng thumbs up ang binata. Hindi. Hindi ako mag-aaral ng libre. Magkano ang gusto mong merit points o pilak na barya? Babayaran kita ngayon din, seryosong sabi ni Huang Yanchen. Ang martial skill na ito ay hindi ko ibinebenta. Ituring mo na lang itong kabayaran sa pagligtas mo sa akin noon. Kung gayon, maraming salamat, junior brother. Ang pangalan ng teknike na ito ay Royal Wayne Dragon Shadow. Sasabihin ko sa inyo ngayon kung paano ito sanayin. Ngunit ang mga hakbang ay hindi maisusulat, kaya kailangan kong ipakita habang nagsasanay kayo. Agad na tumalon-talon at gumalaw ang binata sa iba't ibang paraan. Seryoso namang nagmasid at sumunod ang dalawang senior sister. Makalipas ang ilang sandali, pawisan na si Zhang Ruchen. Dalawang senior sister, babalik muna ako para maglinang ng genuine ki. Naisip niya, ang dalawang ito ay may nakakatakot na pagkahumaling sa martial arts. Hindi katakatakang naabot nila ang ganitong cultivation realm. Kinaumagahan. Senior sister, ang aga mong dumating. May kailangan ka ba? Inaantok na binuksan ni Zhang Ruchen ang pinto. Junior brother, napag-usapan na namin ni Sister Chen. Ang Royal Wayne Dragon Shadow ay mas angkop sanayin sa bundok na mahangin. Handa na kaming pumunta sa Heavenly Devil Valley, o Ridge, sa tuktok ng Heavenly Devil Mountain para ipagpatuloy ang pagsasanay. Gusto mo bang sumama? CJ. Dalawang senior sister, hintayin niyo ako, aayusin ko lang ang mga gamit ko. Hihintayin ka namin sa pangunahing tarangkahan ng academy. Bibigyan ka namin ng 1 oras, 1 insenso. Kapag lumagpas ka, hindi ka na namin hihintayin. Pagkatapos ay tumalikod na ang dalawa at umalis. Naisip ni Zhang Ruchen, sa hinaharap, sinumang mapangasawa ang dalawang babaeng ito ay mamalasin ng 8 beses. Ngunit hindi niya alam na ang malas na taong iyon ay siya mismo. Pahiwatig, sa hinaharap, parehong magiging asawa niya ang dalawang ito. Tunay na mapalad. Bumalik ang binata at sinabihan si Blackie, kailangan kong pumunta sa Heavenly Devil Ridge para magsanay. Kailangan mong sumama sa akin, kung hindi, baka kainin ako ng 2 demonyong babaeng iyon. Hindi ka ba masaya na makakasama sa pagsasanay ang magagandang babae? Hayaan mong turuan ka ng kamahalan kung paano makipag-ugnayan sa 2 babaeng iyon. Tara na! Naghanda ang dalawa at umalis, hindi alam na sinusundan na pala sila. Ipaalam mo kay Prince Huxing. Makalipas ang ilang sandali, sa silid ni Huxing. Sigurado ka bang si Zhang Ruchen lang mag-isa ang umalis sa West Campus? May kasama siyang pusa. Isang pusa ay hindi karapat-dapat iulat. Zhang Ruchen. May daan patungong langit pero hindi mo tinahak, walang pinto ang impyerno pero pilit kang pumasok. Namomroblema na nga ako dahil lagi kang nasa loob ng West Campus, ngayon, dumating na ang pagkakataon. Haha! Teka, yung pusa ba ay itim? Isang pusang itim at mataba at nakasuot pa ng damit. Siguro yung mabahong pusa na nagsasalita. Tamang-tama, makakaganti na rin ako sa kanya. Ang Four Symbols Commandery ay may 400,000 Fierce Stager Army na nakaistasyon sa Heavenly Devil Ridge. Kailangan ko lang magpadala ng 1 piling unit para patayin si Zhang Ruchen at tapusin na rin ang pusang iyon. Paglipat ng eksena sa grupo ni Zhang Ruchen. Tara na ngayon din, Junior Brother Zhang. Hindi ko alam kung makakahabol ka sa bilis namin ni Xingling. Hindi ka namin hihintayin. Kaka-breakthrough ko lang sa Black Realm initial stage. Sakto, gusto kong subukan kung gaano ako kabilis. Dalawang senior sister, sige po. Napakakumpiyansa mo, bata. Sige, habulin mo kami. Agad na nag-teleport ang 3 at 1 pusa at nawala. Junior brother. Junior brother. Nasa Black Realm initial stage ka pa lang pero nakakahabol ka na sa bilis namin. Galing mo talaga, medyo nagulat si Duan Muxingling. Hindi ko inaasahan na ang Yunwu Commandery ay hindi lang nagkaroon ng isang Zhang Tiangqi, ikaw rin ay maituturing na henyo ng kasalukuyang panahon. Sister Chen, sa tingin mo ba may tsansa si junior brother na makapasok sa top 1-0 ng Blackboard? Kung makaka-breakthrough siya sa Black Realm completion stage sa loob ng 2 taon, tiyak na kaya niya. Mahirap bang makapasok sa top 1-0 ng Blackboard? Ang Blackboard ng Heavenly Devil Ridge na sumasakop sa 36 na commandery ay may kabuuang 1,200 na pwesto.
Ako ngayon ay rank 368 habang si Sister Chen ay rank 103. Ang isang henyo tulad ni Senior Sister Luo ay nasa rank 6 na ng Blackboard. Ngunit si Zhang Tiangqi noon, bago siya mag-breakthrough, ay umabot sa top 3 ng Blackboard. Kung hindi siya nagmadaling mag-breakthrough, posibleng nasa rank 1 na siya. Si Zhang Tiangqi na naman. Anong Zhang Tiangqi? Sa harap ng kamahalan na ito, isa lang siyang uod, sabi ni Blackie. Sino ang maglalakas loob na makipagkarera ng bilis sa kamahalan na ito? Humagibis pa una si Blackie. Matabang pusa, ang bilis mo rin tumakbo. Hayaan mong makipagkarera ako sa'yo. Hinabol ni Huang Yanchen. Ile! Si Sister Chen mukhang napaka-arogante at malamig pero sa totoo lang, napakaisip bata. Nakikipagkumpetensya pa sa isang pusa. Makalipas ang ilang sandali. Sino ang nanalo sa inyo? Tanong ni Zhang Ruchen. Ile! Kailangan pa bang itanong yan? Ang lakas ko lang ngayon ay nakasil at mababa ang aking realm, paanong matatalo ako ng isang babaeng tulad mo? Hindi ka sang-ayon, mariing tanong ni Huang Yanchen. Siyempre hindi. Ang kamahalan na ito ay nakipaglaban sa buong kalangitan at lupa, paanong Bago pa matapos magsalita si Blackie, nag-teleport na si Huang Yanchen at inihagis ito papalayo. Tao! Babae! Hindi tayo magkakasundo ng kamahalan na ito, sigaw ni Blackie. Tara na! Pumasok na tayo sa loob. Humagibis palayo si Huang Yanchen. Mukhang na-master na ni Senior Sister Huang ang entering the wind stage ng Royal Wind Dragon Shadow. Ang genuine ki ni Sister Chen ay likas na wind attribute, kaya napakaangkop sa Royal Wind Dragon Shadow. At dahil napakataas ng kanyang talento, natural lang na maabot niya ang stage na ito. Kailangan din nating magsikap para hindi tayo maiwanan. Paglipat ng eksena sa gabi. Blackie, bantayan mo ako. Kailangan kong pumasok sa time and space crystal o katumbas para magsanay. Alam ko na, binata. Magsanay ka lang dyan. Sakto, pwede kong gamitin ang pagkakataong ito para gumawa ng ilang danyaw pills elixirs para tulungan ka sa iyong pagsasanay. Kapag lumakas ka, sasama ako sa iyo para maibalik ang lakas ko. Kailangan kong talunin ang batang babaeng iyon. Makalipas ang ilang sandali. Kung hindi ka palalabas, ubusin ko na lahat ng karne. Agad na lumabas si Zhang Ruchen. Ile! Blackie, inihaw na karne. Bigyan mo ako ng kaunti. Ile! Nahulaan ng kamahalan na ito na dapat ka nang lumabas, seryosong sabi ni Blackie. Pagkatapos ay lumabas ang isang leong may 2 ulo. Ano? Isang second-level superior savage beast, 2-headed blood lion. Blackie, huwag ka nang kumain. Umalis ka na dyan agad, natarantang sabi ni Zhang Ruchen. Haha! Huwag kang magmadali. Karapat-dapat lang siyang maging sakayan ko. Kung ang cultivation ng kamahalan na ito ay hindi nakasil, ang bagay na ito, huwag nang sabihin sakayan ko, kahit pang sipilyo ko ay hindi karapat-dapat. Kung gayon, inaasahan kong makita ang araw na maipapakita mo sa akin ang iyong galing. Inagaw ng binata ang tuhog ng karne. Aray! Aray! Ang sarap! Hindi na ako magpapakipot. Hindi ko naman inihaw iyan para sa'yo. Ibalik mo rito, sigaw ni Blackie. Nagsimula silang mag-agawan. Naubos ko na. Gusto mo bang isuka ko para maibalik sa'yo? Huwag na kayong mag-away. Bumalik na tayo sa Wine Devil Ridge, o katumbas, para makipagkita sa 2 senior sister. Biglang nagseryoso si Blackie. Eli! Tumahimik ka. Hinipa ni Blackie ang apoy. Napapaligiran tayo. Ang mga kalaban ay marahil nasa 2,000 martial artists na tao. Zhang Ruchen, anong klaseng nakakatakot na puwersa ang kinalaban mo? Naiintindihan ko na. Ang 9 na commandery sa kanluran ng Ridge ay nakaistasyon sa Heavenly Devil Ridge. Tiyak na nakita ni Huxing na umalis ako sa West Campus kaya nagpadala siya ng mga sundalo para patayin ako. Humanda ng lumaban. Hinugot ni Zhang Ruchen ang kanyang espada. Hindi tayo tatakas. Hindi tayo makakatakas. Mas mabuting lumaban na lang ng husto. Kung gayon, bigyan mo ako ng 100 spiritual crystals. Maaaring mag-set up ang kamahalan na ito ng isang vermilion bird formation. Baka makapagbigay ito ng banta sa kanila. Ang mga spiritual crystals ko ay nasa time and space crystal.
Gamitin mo na lang kung ano ang kailangan mo. Sa kasalukuyan kong lakas, kaya ko lang mag-set up ng low-level formation. Sana mapatagal mo ang oras. Biglang may narinig na ugong ng mga kabayo mula sa malayo. Zhang Ruchen, napapaligiran ka na. Dumating ang malaking hukbo ni Huxing. Wala akong lakas na pakialaman kayo. Tawagin niyo si Huxing. Lumitaw si Huxing na nakasakay sa elepante. Zhang Ruchen. Akala ko, prince na ito, na marunong kang tumakas. Hindi ko inaasahan na matapang ka rin pala. Gusto ko lang kumpirmahin kung sino ang gustong pumatay sa akin, kaya ako naghintay dito, sagot ni Zhang Ruchen. Sinasabi mo bang sinadya mong hintayin ako? Sa tingin ko, naghihintay ka ng kamatayan. Akala mo ba kaya mo akong patayin sa pamamagitan lang ng iyong sarili? Akala mo ba dahil isa kang top-level expert ay kaya mong labanan ang buong hukbo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, kahit na isa kang Earth Realm expert, kamatayan lang ang naghihintay sa iyo sa harap ng aking piling fierce Tiger Army. Haha! Nakakatawa. Tumawa ng malakas si Zhang Ruchen. Baliw ka na ba? Nahaharap ka sa kamatayan pero nakatayo ka pa riyan at tumatawa. Isipin mong mabuti, ilang beses mo na akong sinubukang pahirapan, pero sa huli, palagi kang bigo. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi mo ako kayang patayin. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka, sigaw ni Huxing. Huxing, dahil paulit-ulit mo akong gustong patayin, hindi na rin ako magpapakita ng awa. Ngayong gabi, kung hindi ka mamamatay, ako ang mamamatay. Malapit ka nang mamatay pero nagyayabang ka pa. Tirahin niyo ng palaso, utos ni Huxing. Isang serye ng mga palaso ang lumipad patungo kay Zhang Ruchen. Ngunit sa kaunting pagpapakawala lang ng lakas ni Zhang Ruchen, nataboy niya ang mga palaso pabalik na nagpabagsak sa marami sa kanila. Nang makita ito, labis na nagulat si Huxing. Paano nangyari yon? Posible kayang na-master na niya ang maalamat na Star Shift Divine Art o katumbas? Patayin! 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 Sumugod ang mga tauhan. Ginamit ni Zhang Ruchen ang Dragon and Elephant Prajna Palm o katumbas at tinalo sila. Sa sandaling ito, tapos na rin si Blackie. Handa na ang formation. Darating na ang kamahalan na ito. Isang malaking formation ang lumitaw na ikinagulat ng grupo ni Huxing. I activate. Isang higanting vermilion bird ang unti-unting lumabas mula sa formation at mabilis na sumugod sa kanila. Nang makita ito, sumigaw si Huxing, peligro. Umilag kayo agad. Ngunit huli na ang lahat. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap na puno ng usok at alikabok ang paligid. Makalipas ang ilang sandali, nang unti-unting humupa ang usok, isang napakalaking butas ang naiwan. Sa ilalim nito ay nagkalat ang mga sundalo ng Fierce Tiger Army. Kumusta? Nakita mo bang magaling ang kamahalan na ito? Hindi ko inaasahan na may kakayahan ka pala. Huwag ka nang mamangha. Takas na. Habulin sila. Huwag niyong hayaang makatakas, sigaw ni Huxing. Ngunit tinawag ni Zhang Ruchen ang Shuang-Shuangqi pangalan ng leon. Ano ang Shuang-Shuang? Nagtatakang tanong ni Blackie. Biglang lumitaw ang two-headed lion kanina. Tumalon ang dalawa at tumakas. Iulat sa prinsip. Si Zhang Ruchen ay tumakas papasok sa Demonic Wind Valley o katumbas. Sumunod din si General Hong. Haha! Si Zhang Ruchen, talagang pinilit niya ang sarili niyang mamatay. Hindi ko inaasahan na tatakas siya papasok sa Demonic Wind Valley. Kung gayon, wala na siyang tsansang makatakas pa. Si General Hong marahil ay napatay na siya ngayon. Haha! Ngunit katatapos lang magsalita ni Huxing nang ihagis ni Zhang Ruchen ang bangkay ni General Hong sa harap niya na hindi niya mapaniwalaan. General! General! General Hong! Si General Hong ay isang Earth Realm expert. Paanong napatay siya ni Zhang Ruchen? Prince Huxing, maglalakas loob ka bang lumaban sa akin ng isang laban ng buhay at kamatayan? Lumakad papalapit si Zhang Ruchen, hawak ang espada. Zhang Ruchen! Mayroon akong 1,000 piling Fierce Tiger Army. Isang atake lang ay kaya kang gawing daan-daang piraso. Anong karapatan kong lumaban sa'yo? Akala mo ba wala akong tulong? Zhang Ruchen, sino ba talaga ang mga katulong mo? Lumakad papalapit ang dalawang senior sister. Huxing! Kusa mong ginamit ang hukbo para atakihin ang isang mag-aaral ng akademi.
Alam mo ba kung ano ang parusa para dyan? Naisip ni Huxing, mukhang ang dalawang babaeng ito ang pumatay kay General Hong. Si Zhang Ruchen ay prinsipe lang ng isang mababang uri na commandery, paano niya sila napakiusapan? Nagbibigay galang sa dalawang senior sister. Ito ay personal na alitan sa pagitan ko at ni Zhang Ruchen. Kaya sana huwag kayong makialam. Naniniwala akong ayaw ninyo ring magkaroon ng alitan sa Four Symbols Commandery, hindi ba? Isang maliit na Four Symbols Commandery, ngayon ay naglakas loob na akong bantaan ng 2 beses. Naniniwala ka bang papatayin kita, at hindi ka gagantihan ng Four Symbols Commandery? Naisip ni Huxing, ang Four Symbols Commandery ay isang mid-class commandery. Kahit 10 Yunwu Commandery ang pagsamahin ay hindi ito katapat. Kahit isang martial arts legend ng Heaven Realm ay magdadalawang isip na kalabanin ang Four Symbols Commandery. Senior Sister Huang, kailangan mong pag-isipang mabuti. Dahil lang sa isang prinsipe ng mababang uri na commandery, magkakaroon ka ng alitan sa isang mid-class commandery, napakatanga niyan. Kung gayon, papatayin kita. Tignan natin kung paano haharapin ng Four Symbols Commandery ang gagawin ko. Hinawakan ni Huang Yanchen ang kanyang espada at sumugod kay Huxing. Naglalakas loob ka, sigaw ni Huxing. Ngunit sa isang iglap, napatay si Huxing. Nang makita ito, labis na natakot ang kanyang mga tauhan. Prinsip! Prinsip! Mga sundalo! Sumunod kayo sa akin para tulungan si Zhao Guangli. Patayin ang demonyong babaeng iyon. Ipaghiganti natin si Prinsip. Zhao Guangli. Kung iyan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang marangal na kamatayan. Sumugod si Huang Yanchen at walang awang pumatay. Kayo naman? Gusto niyo pa bang mabuhay o susunod na mamatay? Para kay Prinsipe at kay General Zhao. Sugod mga kapatid. Ngunit sa isang iglap, lahat sila ay bumagsak na sa lupa. Sabihin niyo sa Four Symbols Commandery, kung gusto nilang ipaghiganti si Huxing, hanapin lang nila si Huang Yanchen. Pagkatapos ay lumingon siya kay Zhang Ruchen. Sa pagkakataong ito, ituring mo na lang na bayad ako sa utang na loob ko sa iyo. Tulad noong una kong iniligtas ang buhay mo, hindi mo pa ako nababayaran. Pwede mong gamitin ang isang special treasure bilang kabayaran para wala na tayong utang sa isa't isa. Naisip ni Zhang Ruchen, kahit sa ganitong sandali, naaalala pa rin niya ang special treasure. Nakakatuwa talaga ang babaeng ito. Sister, akala mo ba dahil pinatay mo si Huxing ay hindi na ibabaling sa akin ng Four Symbols Commandery ang responsibilidad? Kalahating taon nang naghahanap ng dahilan ang Four Symbols Commandery para guluhin ang Yunwu Commandery. Paglipat ng eksena makalipas ang kalahating buwan sa palasyo ng Four Symbols Commandery. Galit na galit ang Commandery King. Walang hiya. Isang blackboard martial artist lang, naglakas loob na pumatay sa anak ko. Papatayin ko ang 9 na henerasyon ng iyong pamilya. Agad na imbestigahan ang pinagmulan ni Huang Yanchen, pagkatapos ay patayin siya. Kahit ang buong angkan niya, walang dapat matira. Agad na umawat ang state teacher o katumbas. Mahal na hari, hindi pwede. Si Huang Yanchen na iyon ay ang ika-6 na prinsesa ng Heavenly Water Commandery. Mataas ang kanyang talento at lubos siyang minamahal ng Heavenly Water Commandery. Heavenly Water Commandery. Isa itong superior class commandery. Mas malakas kaysa sa Four Symbols Commandery. Talagang hindi natin sila pwedeng kalabanin. Mahal na hari, bagamat hindi natin magagalaw si Huang Yanchen, maaari nating gamitin ang pagkakataong ito para pahirapan ang Yunwu Commandery. Ikalat natin ang balita na si Prince Huxing ay pinatay ni Zhang Ruchen. Kung hindi isusuko ng Yunwu Commandery ang salarin, kailangan nilang magbayad ng 80 milyong pilak na barya. Kung hindi, magdedeklara tayo ng digmaan. Magandang plano. Kung ang pagkamatay ng aking anak ay maipagpapalit sa teritoryo para sa Four Symbols Commandery, sulit na rin ang kanyang pagkamatay. Ang loob ng Yunwu Commandery ay hindi nagkakaisa. Marami sa kanila ang sumusuporta sa 7th Prince na si Zhang Jianya, kaya ayaw nilang umunlad ang 9th Prince, Zhang Ruchen. Kung magbabayad ang Yunwu Commandery, mauubos ang kanilang yaman. Sa hinaharap, hindi na magiging mahirap na atakihin sila. Kung hindi sila papayag, aatakehin na natin sila agad. Tiyak na magkakagulo ang Yunwu Commandery at mas madali natin silang masakop. Magaling! Magaling na plano! Gawin natin yan! Magpadala ng liham ng hamon sa Yunwu Commandery.
Kung hindi nila isusuko ang salarin o hindi sila magbabayad, sa simula ng susunod na taon, iyon ang araw ng pagbagsak ng Yunwu Commandery. Ang Yunwu Commandery ay nahaharap sa panganib ng pagbagsak, isang madilim na hinaharap. Ngunit ang malalim na paghihiganti ay kailangan kong makamit. Kailangan kong manatiling matatag. Paalala, ang kasunod na bahagi ay nagsasabing dito nagtatapos ang comics manhwa version sa ngayon, ngunit nagpapatuloy ang novel version.